Sa mahigit 333 taon, sinakop ang ating sariling bayan ng mga dayuhan at kanilang pinamunuan na parabang sa kanila ang ating bayan. Ginawa tayong mga sunod-sunuran at nilapastangan ang sinumang hindi sumunod sa kanilang patakaran. Ngunit nagbago ang lahat nang sinilang ang ating kapayapaan, kalayaan at katarungan ng isang matapang at may paninindigan na handang isakripisyo ang kanyang buhay at kalayaan para sa kanyang sariling bayan. Siya ay si Dr. Jose Rizal. Ipinanganak si Dr. Jose Rizal noong Hunyo 19, 1861, ikapito sa 11 magkakapatid, anak ni Dunya Teodora at Francisco Mercado. Malapit na, Teodora! Iri pa! Iri! Kaya mo yan. Kaya mo yan, mahal. Kaya mo yan, Teodora. Nandito lang ako. Iri pa, Teodora! Nakikita ko na ang ulo ng bata! Iri pa! Tapos na, mahal. Tapos na. Teodora, Francisco, lalaki ang inyong anak. Lalaki ang ating anak, mahal. Salamat sa iyong sakripisyo. Si Pipi ay bininyagan 3 araw matapos siyang pinanganak. Si Pipi ay maagang namulat sa pagbabasa at pagsusulat dahil sa kanyang inang una niyang naging guro. Ito ang alpabeto. Ito ang daang bahagi ng ating wika. A, ba, ha, da. Kailangan na nating bigyan ang formal edukasyon ng ating anak upang mas lalawak ang kanyang kaalaman. Ngunit alam natin masakitin si Pepe. Paano kung mapahamak siya? 3 taon pa lamang nakabisado na ni Pepe ang alpabeto. Makalipas ang 8 taon, si Pepe ay nakagawa ng kanyang unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ipinadala si Pepe sa binyan kung saan naroon ang kanyang kapatid na si Pasiano para mabigyan ito ng formal na edukasyon kahit labag sa kalooban ni Dunya Teodora. Sa unang mga araw ni Pipi sa binyan, kanyang naranasan ang buhay na hindi niya naranasan noon. At ang pinakaayaw niya sa lahat, ang corporal punishment o parusa sa mga estudyanteng may kasalanan. Ngunit sa kabila ng kanyang pinagdaanan, si Pipi ay nanatili pa rin unahan sa akademiko. Sa murang edad, namulat siya sa kalapastanganan ng mga Kastilo, katulad na lamang sa walang awang pagkitil ng buhay ng 3 pare na inakusahan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Kayo ay pinaparusahan dahil sa pagtaksil ng ating bayan. Ngunit kailanman hindi namin magagawa ang iyong binibintang. Ngunit kung yan ang iyong nais, gawin mo, anak. Ikaw, Private, ano ang huling salita ang gusto mo? Sa pagdating ng takdang oras at pagkakataon, ang pagtitiis ng pambansa ang pagmumulat sa mga Pilipino. Hunyo 1872, napagdesisyonan ni Francisco na paaralin na si Pipi sa Ateneo Municipal, na kung saan muntikan na siyang hindi makapasok sapagkat siya ay nahuli ng ilang minuto sa pagre-rehistro. Hindi dahil sa tulong ni Manuel Burgos ay hindi na mabibigyan ng tsansa si Rizal na makapasok sa Ateneo Municipal. Kung gayon ay labis ang kanyang pasasalamat dito. Anong nais mo ito? Nais ko sana mag-praise ng inyo. Pasensyahan mo na yung sa hindi ka na sa pag-release. Bumalik back today. Ang ginawa niya niya kilala ko. Sigurado kong batang ito, malit na nino, higit pa sa nasawa. Gracias, Señor. Happy birthday.
Sa paglipas ng mga taon, halos napalawak na niya ang kanyang kaalaman at talino sa tulong ng sistema ng edukasyon sa Ateneo. Kaya kinilala bilang eksterno sa Ateneo Municipal. Sa panahon na ito, dito niya unang nasulyapan ang kanyang unang iniibig na si Segunda Katigbak. Ngunit nilapitan niya lamang ito at nagpaalam sapagkat ninanais niyang bumalik sa kanilang lugar. Segunda. At iyon ang huli nilang pagkikita. Kasi, kamusta ka? Mabuti lamang. Ngunit hindi ako masagad sapagkat ako'y uuwi na ng Kalamba. Tindihan ko. Mag-ingat ka, Jose. Si Jose ay matagumpay na nakatapos sa kanyang kurso na Bachiller ng Sine sa Ateneo. Matapos mag-aral ni Jose sa Ateneo ay nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral sa ibang universidad at kumuha siya ng kursong medisina sa kadahilan ng nais niyang mapagaling ang mata ng kanyang ina. Sa ilang taong pag-aaral ni Rizal sa UST, para sa kanya, hindi ito makabuluhan. Kaya naman, matapos niya makumpleto ang 4 taong kursong medisina, ay napagdesisyonan niyang lumisan at pumunta ng Espanya. Sa taong 1882, nagsimula magsulat si Rizal ng liham para sa kanyang pamilya patungkol sa kanyang pag-alis. Sa kanyang pag-alis, binigyan siya ng nakakatanda niyang kapatid na si Pasiano ng pera at brilyanteng singsing naman galing kay Saturnina upang matustusan ang kanyang pangangailangan habang malayo ito sa kanilang pamilya. Sa taong din ito, sa Madrid, sinimulan ni Rizal ang kanyang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere at nang matapos niya ang kanyang pag-aaral sa Germany, pinagpatuloy niya ang pagsusulat nito. Taong Hulyo 17, 1892 ay ang pagdating ni Jose sa Dapitan City. Sa kanyang pamamalagi, nakapagpatayo siya ng klinika at sinubukan niyang gamutin ang may mga kapansanan. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ano ang ating tulong? Nais ko po sana magpakonsulta sa inyo. Halika, umupo ka dito. Sa lugar ding ito, kanya makikilala ang magiging kabiyak ng kanyang puso na si Josephine Brack. Josefa, tinatanggap mo ba ako bilang iyong kabiyak? Sa pagtungtong ng alas 6 at 30 minuto ng umaga, inilabas na si Jose sa kanyang pilitan at pinalakad patungong Bagong Bayan habang nakatali ang kanyang mga kamay. On ultimo favor, to deface the firing squad. Hindi maaari! Then at least, spare my head. Kung sino mang magtaas ng boses na pabor sa kriminal ay papatayin!
si Rizal ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino na isulong ang layunin na makuha ang kalayaan. Ang pamanang sulat ni Rizal ay napakalaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nag-iiwan ng malaking marka sa pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng paghinagpis ng mga salita sa kanyang mga akda na Nulimitang Hiri at El Filibusterismo, pinukaw ni Rizal ang pagmamahal sa bayan at pagsalungat sa batas ng mga Kastila.